Values Education 7, Quarter 4, Learning Competency 1A, nakakikilala ng katangian ng pagpapakatao. Madaling maging tao, subalit mahirap ang magpakatao. Marahil ay narinig na ninyo ang kasabihang ito. Ano nga ba ang mensahe nito? At sino nga ba ang nagpapakatao at ano ang kanyang mga katangian? Bago tayo magtungo sa ating aralin, sagutin muna ninyo ang tanong na ito. Ano ang pagkakaiba ng tao at ng nagpapakatao? Sa kasaysayan, maraming tao na ang nag-isip tungkol sa kung ano ang tunay na nagpapatao sa tao. Isa sa kanila ay si Max Scheler, isang German philosopher na nagbigay ng tatlong pangunahing katangian na nagtatangi sa atin mula sa ibang nilalang. Ayon sa kanya, ito ay ang mga sumusunod. Umiiral na nagmamahal, may kamalayan sa sarili, at may kakayahang kumuha ng buod o esensya ng umiiral. Ngayon, titingnan natin ang mga katangiang ito, mga pundasyon ng ating pagkatao na may mahalagang papel sa ating misyon sa buhay. Ayon kay Scheler, ang pagmamahal ang pinakapangunahing katangian ng tao. Hindi lang tayo nabubuhay para sa sarili natin, kundi upang makipag-ugnayan at magmahal sa ating kapwa. Dahil tayo ay umiiral na nagmamahal. Ang pagmamahal ang nagtutulak sa atin upang gumawa ng mabuti, magsakripisyo at makipagkapwa-tao. Halimbawa, kahit pagod, gagawin ng isang magulang ang lahat para sa kanyang anak. O kaya naman, ang ginagawa ng mga magulang na pagpupuyat para alagaan ang kanilang anak na may sakit kahit na pagod na sila. Ang ganitong pagmamahal, malalim, walang kondisyon at totoo, ay siyang nagpapakilala sa atin bilang tao. Narito ang isang halimbawa ng pag-iral ng tao bilang isang nilalang na nagmamahal. Napansin ni Cardell na nahihirapan si Jean sa science. Kahit hindi niya responsibilidad, tinutulungan niya itong mag-aral tuwing lunch break. Ipinakita rito ang umiiral na nagmamahal dahil hindi lang basta inisip ni Cardell ang sarili niyang gawain, kundi tumulong siya sa kaklase niyang nangangailangan. Ang pagmamahal at malasakit sa iba ay isa sa mga pangunahing katangian ng tao. Ayon kay Scheler, ang tao ay may natatanging kakayahang magnilay at pag-isipan ang kanyang sariling pag-iral, mga iniisip at kilos. Dahil dito, nagkakaroon tayo ng kakayahang suriin ang ating sarili, matuto mula sa ating mga karanasan, at magbago para sa ikabubuti ng ating buhay dahil tayo ay may kamalayan sa ating sarili. Bilang tao, hindi lang tayo basta-basta kumikilos. Iniisip natin ang ating ginagawa, bakit natin ito ginagawa, at ano ang epekto nito sa atin at sa iba. Halimbawa, kung nagkamali tayo, iniisip natin kung ano ang naging mali at kung paano ito maiwawasto. Ito ang nagpapakita ng ating kamalayan sa sarili. Dahil sa kakayahang ito, tinatanong natin ang ating sarili, sino ako bilang tao? Ano ang gusto kong marating sa buhay? Ano ang aking papel sa mundo? Narito naman ang isang halimbawa ng pagkakaroon ng tao ng kamalayan sa kanyang sarili. Bumagsak sa pagsusulit si Emerald. Sa halip na sisihin ng iba, inisip niya ang kanyang pagkukulang at nagplano kung paano mas mapagbubuti ang pag-aaral sa susunod. Ipinakita rito ang kamalayan sa sarili dahil natutuhan ni Emerald na suriin ang kanyang kilos at alamin kung paano niya ito maitutuwid upang maging mas mabuting mag-aaral. Ang tao ay hindi lamang tumitingin sa isang bagay o sitwasyon, kundi nauunawaan ang mas malalim na kahulugan nito. Hindi lang tayo nabubuhay ng basta-basta. Hinahanap natin ang layunin at kahulugan ng ating buhay dahil ang tao ay may kakayahang kumuha ng buod o esensya ng umiiral. Hindi lang natin basta nakikita ang mga bagay, iniintindi natin ang kanilang mas malalim na kahulugan. Ang isang singsing ay hindi lang piraso ng ginto. Ito ay sumisimbolo ng pangako at pagmamahal. Ang isang watawat ay hindi lang tela, kundi sumasagisag sa ating bayan. Dahil sa kakayahang ito, naitatanong natin sa ating sarili ang kahalagahan ng pag-iral ng mga bagay, tulad ng bakit ba kailangan ng mga bansa ng watawat? Ang bandila ng Pilipinas ay hindi lang isang piraso ng tela na may tatlong kulay. Ito ay sumisimbolo ng ating kasaysayan, kalayaan, at pagkakaisa bilang isang bansa. Kapag ito'y winawagayway,
ipinapakita natin ang ating pagmamalasakit sa bayan. Dahil may kakayahan tayong umunawa, nalilikha natin ang sining, musika at panitikan. Hindi lang ito dekorasyon o libangan. May mensahe at malalim na kahulugan ang bawat obra. Narito ang isang halimbawa ng pagkakaroon ng tao ng kakayahang kumuha ng buod o esensya ng umiiral. Laging may balita tungkol sa krimen. Sa halip na basta husgahan ang mga kriminal, naisip ni Jonggit na maaaring may mas malalim na dahilan ang paglaganap ng kasamaan tulad ng matinding kahirapan at kakulangan sa edukasyon. Ipinakita rito ang kakayahang unawain ang esensya ng umiiral dahil hindi lang tinignan ni Jonggit ang krimen bilang isang simpleng kasalanan. Inisip niya kung ano ang mas malalim na dahilan kung bakit nangyayari ito at paano ito maaaring masolusyonan ng hindi lang puro parusa kundi pati pagtulong sa pagbabago ng sistema. Ngayon, bakit mahalaga ang tatlong katangiang ito? Ang pagmamahal ay nag-uugnay sa atin bilang isang lipunan at nagbibigay ng halaga sa ating ginagawa. Kung wala ang pagmamahal, magiging makasarili tayo at hindi natin maiintindihan ang halaga ng pakikipagkapwa. Ang pagmamahal ang dahilan kung bakit tayo tumutulong, nagpapahalaga at nagmamalasakit sa isa't isa. Ang kamalayan sa sarili ay tumutulong sa atin upang lumago bilang tao at matutuhan ang ating mga pagkakamali. Kapag kilala natin ang ating sarili, ang ating kahinaan at kalakasan, mas madali nating maitama ang ating mga pagkakamali. Natututo tayo mula sa ating karanasan at nagiging mas mabuting tao. Ang kakayahang unawain ng esensya ay nagpapayaman sa ating pananaw sa buhay at nagbibigay ng kahulugan sa ating pag-iral. Kung hindi natin nauunawaan ang tunay na halaga ng mga bagay, mababaw ang ating pananaw sa buhay. Pero kapag natutuwa nating tignan ang mas malalim na kahulugan ng ating mga ginagawa, nagiging mas makabuluhan ang ating buhay. Bago tayo magwakas sa ating aralin ngayong araw, pag-usapan natin muli ang kasabihang ito. Madaling maging tao, subalit mahirap ang magpakatao. Bakit kaya sinasabi na madaling maging tao, pero mahirap ang magpakatao? Pagsasanay. Anong katangian ng pagpapakatao ang inilalarawan sa bawat sitwasyon? 1. Pinagalitan si Ana ng kanyang nanay dahil hindi siya nag-aral. Subalit sa halip na magtampo, naisip niyang ginagawa lang ito ng kanyang ina para sa kanyang ikabubuti. 2. Nalungkot si Seb nang hindi siya napili sa basketball team. Sinamahan siya ni Johan at sinabing pwede pa siyang mag-ensayo para sa susunod na tryout. 3. Nagalit si Jerax nang biruin siya ng kaklase. Pero bago siya sumigaw, huminga muna siya ng malalim at nagdesisyong huwag patulan ang biro. Values Education 7, Quarter 4, Learning Competency 1B, na ipaliliwanag na ang pagpapaunlad ng sarili batay sa katangian ng pagpapakatao para sa bayan ay makatutulong sa paggampan ng kanyang tungkulin para sa pagtupad ng kanyang misyon sa buhay na maglingkod. The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. Anong nais ipahiwatig nito? At bakit mahalagang paunlarin natin ang ating sarili? Pagnilayan. Bakit ka nabubuhay? Ano sa tingin mo ang misyon mo sa mundong ito? Batay sa nagdaan nating aralin, may mga katangian ng pagpapakatao ayon kay Max Scheler, at ito ay ang mga sumusunod. Umiiral na nagmamahal, may kamalayan sa sarili, at may kakayahang kumuha ng buod o esensya ng umiiral. Bilang mga tao, hindi pa tayo buo. Tayo ay nasa patuloy na proseso ng pagbubuo sa ating sariling pagkatao. Subalit paano nga ba tayo mabubuo? Isa sa mga paraan ay ang paunlarin natin ang ating sarili, partikular ang mga katangian ng pagpapakatao. Iisa-isahin natin sa mga susunod na slide ang mga paraan kung paano mapauunlad ang mga katangiang ito. Narito ang ilang paraan ng pagpapaunlad ng mga katangian ng pagpapakatao na umiiral na nagmamahal. Una, maging bukas sa pakikipagkapwa-tao at ipakita ang malasakit sa iba. Ang simpleng pagpapakita ng kabaitan sa iba ay may malaking epekto. Ang malasakit ay nagsisimula sa maliliit na bagay tulad ng pakikinig at pagbibigay ng suporta sa nangangailangan. Ikalawa,
Sanayin ang sarili sa mga gawaing makakatulong sa komunidad. Kapag tayo'y tumutulong sa ating kapwa, hindi lang sila ang napapabuti, kundi pati tayo rin. Ang simpleng pakikilahok sa mga gawain sa barangay ay isang hakbang sa pagiging mas makatao at responsable sa ating lipunan. At ikatlo, maglaan ng oras upang ipakita ang pagpapahalaga sa pamilya, kaibigan at kapwa. Hindi kailangang maging enggrande ang pagpapakita ng pagmamahal. Ang paglalaan ng oras at atensyon sa ating mahal sa buhay ay sapat upang ipadama ang ating pagmamalasakit at mapalalim ang ating koneksyon sa isa't isa. Narito naman ang mga paraan upang paunlarin ang ating katangiang kamalayan sa sarili. Una, magnilay o magmuni-muni upang lalong makilala ang sarili. Kapag naglalaan tayo ng oras sa pagninilay, mas nauunawaan natin ang ating mga iniisip at damdamin. Natutulungan tayong mas maunawaan ang ating layunin at direksyon sa buhay. Kaya mas madali nating malaman kung ano ang dapat nating gawin upang lumago. Ikalawa, humingi ng opinyon sa iba upang makita ang sarili mula sa ibang pananaw. Ang ating pananaw sa sarili ay minsan naiiba sa kung paano tayo nakikita ng iba. Ang pagtanggap ng puna ay nakakatulong upang mapabuti natin ang ating sarili at malaman kung paano pa natin mapapalakas ang ating mga kahinaan. At ikatlo, magtakda ng personal na layunin at subaybayan ang sariling pag-unlad. Mahalagang magkaroon ng malinaw na mithiin sa buhay upang hindi tayo mawala sa landas. Ang pagsubaybay sa ating progreso ay nagpapaalaala sa atin kung paano tayo lumalago bilang tao at kung paano natin mas matutupad ang ating mga pangarap. Maaari rin nating paunlarin ang kakayahang kumuha ng buod o esensya ng umiiral at ito ay sa mga sumusunod na paraan. Una, magbasa at magsaliksik upang palawakin ang pangunawa sa mundo. Ang kaalaman ay isang susi sa mas malalim na pag-unawa sa ating paligid. Sa pamamagitan ng pagbabasa at pananaliksik, mas nagiging bukas tayo sa iba't ibang pananaw at natututo tayong mag-isip ng mas malawak. Ikalawa, maging bukas sa iba't ibang pananaw at huwag agad humusga. Madalas, hindi natin agad nakikita ang kabuuan ng isang sitwasyon. Ang pagiging bukas sa opinyon ng iba ay tumutulong sa ating mas malalim na pangunawa at nagiging daan upang maiwasan ang maling pagpapasya. At ikatlo, suriin ang mga pangyayari sa lipunan at pag-isipan ang kanilang mas malalim na kahulugan. Sa halip na husgahan agad ang isang issue, mahalagang pag-isipan kung bakit ito nangyayari. Ang pag-unawa sa mga ugat ng problema ay unang hakbang sa paghahanap ng solusyon na makabubuti sa lahat. Bakit nga ba mahalagang paunlarin natin ang ating sariling mga katangian? Kung pauunlarin natin ang ating sarili, paano ito makakaapekto sa ating kakayahan na maglingkod sa kapwa? Ang pagpapaunlad ng mga katangian ng pagpapakatao ay upang gamitin sa paglilingkod. Ang pagpapaunlad ng sarili ay para rin sa iba. Habang lumalago tayo bilang tao, mas nagiging epektibo rin tayo sa pagtulong sa iba. Ang mas mahusay na tao ay may mas mahusay na kakayahang maglingkod. Kapag may malalim na pag-unawa sa sarili at sa mundo, mas nagiging maayos ang ating serbisyo sa kapwa. Ang ating pagpapaunlad ay ambag sa kaunlaran ng bayan. Ang bawat hakbang sa pagpapabuti ng sarili ay isang hakbang din sa mas maunlad at mapayapang lipunan. Kaya sikapin mong mapaunlad ang iyong mga sariling katangian bilang tao. Hindi lang ito para sa iyo, kundi para rin sa iyong kapwa. Values Education 7, Quarter 4, Learning Competency 1C na ilalapat ang katangian ng pagpapakatao sa pagtupad ng kanyang mga tungkulin. Bago tayo magsimula, balikan natin ang tatlong katangian ng pagpapakatao ayon kay Max Scheler. Una ay ang ens amans, ang pagmamahal bilang pangunahing katangian ng tao. Pangalawa, ang pagkilala sa sarili, ang pag-unawa kung sino tayo. At pangatlo, ang kakayahang maunawaan ng kahulugan at diwa ng mga bagay. Ngayon tingnan natin kung paano natin ito maisasabuhay. Halimbawa isa, si Kez, isang mag-aaral sa ikapitong baitang, ay may proyekto sa grupo. Napansin niyang may kaklase siyang hindi aktibong nakikilahok. Sa halip na hayaan ito,
Kinausap niya ang kaklase at tinulungan itong makilahok. Paano inilapat ni Kes ang mga katangian ng pagpapakatao? May kamalayan sa sarili. Nauunawaan ni Kes ang kanyang tungkulin bilang miyembro ng grupo. Kakayahang kumuha ng esensya ng umiiral. Naiintindihan niya na mahalaga ang pagtutulungan upang maging matagumpay ang proyekto. At umiiral na nagmamahal. Pinakita niya ang malasakit sa kanyang kaklase sa pamamagitan ng pagtulong at paghikayat. Halimbawa, 2. Ang mga magulang ni Marcy ay abala sa trabaho at ginagabi ng uwi. Sa halip na hintayin silang utusan siya, nagkukusang loob siyang maghanda ng hapunan at maglinis ng bahay. Paano inilapat ni Marcy ang mga katangian ng pagpapakatao? May kamalayan sa sarili. Alam niya na bahagi siya ng pamilya at may tungkulin siyang dapat gampanan. Kakayahang kumuha ng esensya ng umiiral. Naiintindihan niya na ang pagtutulungan sa pamilya ay nagpapalakas ng relasyon sa isa't isa. At umiiral na nagmamahal. Pinakita niya ang pagmamahal sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagtulong. Halimbawa, 3. Napansin ni Mirana na maraming basura sa kanilang barangay. Sa halip na magreklamo, inanyayahan niya ang mga kaibigan na magdaos ng cleanup drive. Aling mga kilos ang ginawa ni Mirana na nagpapakita ng kanyang paglalapat ng mga katangian ng pagpapakatao? May kamalayan sa sarili. Nauunawaan niya na bilang isang miyembro ng komunidad, may pananagutan siya rito. Kakayahang kumuha ng esensya ng umiiral. Naiintindihan niya na ang isang malinis na kapaligiran ay mahalaga para sa lahat. At umiiral na nagmamahal. Ipinakita niya ang malasakit sa kanyang komunidad sa pamamagitan ng aksyon. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng ilang sitwasyon kung saan maaaring ipakita ang 3 katangian ng pagpapakatao ayon kay Max Scheler. Hahatiin kayo sa 5 pangkat at bawat isa ay magsasadula ng isang sitwasyon. Pagkatapos ng pagsasadula, tatalakayin natin kung paano ipinakita sa mga sitwasyong ito ang pagkilala sa sarili, kakayahang maunawaan ang kahulugan ng mga bagay at umiiral na nagmamahal. Unang pangkat, may kaklase kang binubuli ng iba ninyong mga kamag-aral. Pangalawang pangkat, may napulot kang pitakang may lamang mga ID at pera. Ikatlong pangkat, may kaibigan kang nahihirapan sa aralin sa math. Ika-4 na pangkat, isang matanda ang hindi makatawid sa kalsada. At ika-5 pangkat, may bago kang kamag-aral na hindi pa nakikihalubilo. Kung ating susuriin, ang pagpapahalagang nais linangin sa atin ng araling ito tungkol sa mga katangian ng pagpapakatao ay ang malasakit o compassion. Ang malasakit ay isang pagpapahalaga na nagpapakita ng ating pagiging tunay na tao. Ito ay ang pagkilos ng may kabutihan sa iba, hindi dahil sa may hinihintay tayong kapalit, kundi dahil ito ang tama at makataong gawain. Ang malasakit ay nangangahulugan ding pagiging handang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Paano mo naipakita ang malasakit sa iyong pang-araw-araw na buhay? Bakit mahalaga ang pagiging mapagmalasakit? Kapag ipinakita natin ang malasakit, mas lumalalim ang ating ugnayan sa pamilya, kaibigan at komunidad. Sa pamamagitan ng malasakit, mas nagiging matatag at nagkakaisa ang ating lipunan. At ang malasakit ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkatao. Ipinapakita nito ang ating kakayahang umunawa, magmahal at tumulong ng taos-puso. Bilang pagbubuod, ang pagpapakatao ayon kay Max Scheler ay may 3 katangian: umiiral na nagmamahal, kamalayan sa sarili, at kakayahang kumuha ng esensya ng umiiral. Ang malasakit ay isang pagpapahalaga na nagpapalalim ng ating ugnayan sa iba at nagpapalakas ng pagkakaisa. Ang tunay na pagpapakatao ay nasusukat sa ating pagkilos para sa kabutihang panlahat. Sa kabuuan, ang 3 katangian ng pagpapakatao ay mahalagang gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang malasakit ay isang pagpapahalagang nagpapalalim ng ating ugnayan sa iba. Tunay na nagpapakatao ay nakikita sa ating pagkilos para sa kabutihang panlahat. At hanggang dito lamang po ang ating aralin para sa linggong ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!